Ang nakaraan, muntik nang mabangga ni Camille ang isang lalaki sa may sulok ng parking area. Mabuti na lang at nakita niya ito sa kanyang side mirror. Agad namang lumapit ang kaibigan para paalisin ang lalaki. Naramdaman ni Camille kung ano ang nasa salobin ng lalaking iyon, na para bang wala na itong pakialam sa kanyang buhay dulot ng pagkawala ng mga magulang. Dahil doon ay tumayo ang lalaki at umalis na lamang. Samantalang matapos mag-parking ay tumuloy naman sila sa loob ng mall para mamili itong si Marjorie. Camille, ano ka ba? Huwag mo ngang isipin ang lalaking iyon. Hindi mo naman siya nabangga, hindi ba? Oo, Marjorie, pero alam mo, naawa ko sa kanya. Ramdam ko rin yung nararamdaman niya. Lalo na noong nawala rin ang mga magulang ko at lumaki na lang ako sa puder ni Lola. Friend, hindi natin alam kung nagsasabi nga ba siya talaga ng totoo, ang lalaking iyon. Malay natin, isang modus ang kanyang ginagawa at hingi siya ng malaking halaga sa'yo. Mabuti na lang at pinaalis ko siya. Kaya huwag mo siyang alalahanin. Ang mabuti pa, umili na tayo ng mga damit. Tingnan mo, bagay ito sa'yo. Para sa date niyong dalawa ni Anthony Villarica. Ha? Ito ba talaga ang ipapasuot mo sa akin? Para namang nakakahiya eh. Camille, bagay ito sa'yo at saka para mas malalo kang ma-attract sa'yo ang CEO. Matapos ng kanilang pamimili ay lumabas na rin sila sa mall at muling bumalik sa tahanan ni na Marjorie. Naunang umalis itong si Marjorie sakay ng kanyang sasakyan. Kasunod naman itong si Camille. Ilang layo pa lamang mula sa mall habang nagumaniho ng sasakyan ay hinahanap niya ng tingin ng lalaking nakita niya kanina na sana'y makita niya itong muli. Dumaan ng kanilang sasakyan sa isang tulay. Hindi niya inaasahan na doon niya makikita ang lalaki habang akma na itong tatalon sa ibaba ng tulay. Kaya naman ay agad niya itong binusinahan para hindi ito matuloy sa pagtalon. Ikaw na naman, bakit sa tuwing may gagawin ako sa sarili ko ay nariyan ka? Kuya, huwag mong ituloy yan. Kung may problema ka, baka pwede nating pag-usapan. Baka makatulong ako sa'yo. Ano bang kailangan mo? Karamay? Trabaho? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng trabaho. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Bumaba itong si Camille para pakalmahin ang lalaki. Samantalang natataka naman itong si Marjorie kung bakit wala sa kanyang likuran ang sasakyan ng kaibigan. Nako, nasaan na naman kaya si Camille? Bakit bigla na lang siyang nawawala? Binalikan ni Marjorie itong si Camille at doon niya nakita na may kausap itong lalaki kanina. Camille, ano bang ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap ah. Marjorie, pasensya ka na. Ito kasing lalaking to eh. Gustong tumalon kaya pinigilan ko. Ikaw? Ikaw na naman? Ano ba problema mo sa buhay ha? Ikaw yung lalaki kanina sa parking lot na muntik na mabangga ni Camille. Pasensya na kayo. Hindi ko naman kasi nais na habalahin kayo eh. Ang hirap pala kapag mawalan ka ng mga magulang ano? Nalugi pang kumpanya. Tapos walang ka mag-anak. Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako na lang siguro mag-isa dito sa mundo eh. Kaya wala akong karamay sa buhay. Parang pasan ko ang mundo. Ang sakit eh. Natahimik na lamang ang dalawa sa kanilang nalaman sa lalaki. At hindi sila nagdalawang isip na tulungan ito para muling makabangon. Kuya, ako nga pala si Camille. At ito naman si Marjorie, kaibigan ko. Ano ba pangalan mo kuya? Ako nga pala si Jude. Jude, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Marjorie. Hindi ba friend? Oo Jude, si Camille na ang bahala sa'yo. Hindi na dumaan sa tahanan ni Marjorie itong si Camille bagkos ay pinasakay niya itong si Jude sa kanyang sasakyan at dumiretso na lamang sa kanilang tahanan. Senyorita Camille, mabuti naman at nakauwi na kayo. Camille, kanina pa kayo hinahanap ng Lola Elsa mo. Pero sinabi ko na lang na may lakad kayo ng kaibigan mo. Teka lang, sino yung binatang kasama mo? Yaya, siya nga pala si Jude. At siya ang makasama nyo dito sa mansyon. Kapag may kailangan kayo, pwede nyo siyang utusan. At siya rin ang magiging hardinero natin. Nako, senyorita, sa gwapo niyang yan, hindi ba siya nakapag-aral para pumatol sa ganitong trabaho?
Hindi ko alam, Yaya Violi. Sa ngayon, ang mahalaga ay mabigyan ko siya ng trabaho kahit papaano. Jude, sumama ka kay Yaya Violi. Ituturo niya sa iyo ang magiging kwarto mo. Pupunta lang ako kay Lola. Agad namang hinatid ni Yaya Violi ang binata sa kanyang magiging salid. Iho, sigurado ka ba sa pinapasukan mo? Pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho. Sigurado akong marami kang mapapasukan. Pero kung ito lang talaga ang pinili mo, wala naman akong magagawa. Salamat man ng Violi sa pag-unawa mo. Marahil gagawin ko rin yung sinabi mo sa tamang panahon. Siya nga pala. Kapag oras ng pagkain natin, hindi tayo pwedeng sumabay sa kanila bilang respeto. Sige na, magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kita para kumain. At bukas, magdidilig ka ng mga halaman. Sige po man ng Violi, maraming salamat. Samantalang nagkaharap naman sina Camille at Elsa. Lola! Camille, kumusta? Nagkita na ba kayo ni Anthony Villarica? Oo, Lola. Sa katunayan nga, meron kaming special date bukas. Para naman mas lalo ko siyang makilala, Lola. Mabuti naman, Camille. Nakakasigurado akong mabait siya at responsableng lalaki. Siya nga pala, Lola. Meron akong nakitang binata kanina. Muntik na siyang tumalon sa tulay dahil sa problema sa pamilya. Kaya tinulungan ko siya at pinasok ko dito bilang hardinero. Ayos lang ba sa'yo, Lola? Nako, Camille, hindi ba tayo magkaproblema sa lalaking iyan? Lola, mukhang hindi naman siguro. Mukhang nagsasabi naman ito ng katotohanan. Ikaw ang bahala, Camille. Kinabukasan maagang gumising itong si Jude para gawin ang inutos sa kanya ng Yaya Violi ang magdilig ng mga halaman sa hardin. Nakasuot lamang ito ng manipis na t-shirt habang diniligan ang mga halaman. Samantalang mula naman sa second floor sa kwarto ng dalaga ay pagbangon nito ay agad siyang sumilip sa bintana para pagmasdan ng mga halaman. Nakita niya si Jude habang nagdidilig ito. Umagang-umaga pa lamang ay nag-iba na ang pakiramdam ni Camille dahil sa pagkakita nito sa binata. Bakat kasi ang mga muscle nito sa suot niyang manipis na damit at biglang na lamang siyang napalunok nang wala sa oras. Maya-maya pa ay napasin niyang may sasakyang huminto sa labas marahil si Anthony Villarica na ito. Bakit kaya ang aga naman yata ni Mr. Villarica? Hindi pa nga ako nakapaghanda. Kaya naman biglang agad itong bumangon para mag-asikaso na. Tumunog naman ang doorbell at binuksan naman ni Jude kung sino ito. Excuse me? Niyaran ba si Camille? Pakisabi naman na maghintay ako sa kanya dito. Sino po kayo? Aba, hindi mo ba ako kilala? Kung sino ako? Ako lang naman kasi ang fiancé ni Camille Montefalcon. Nako sir, pasensya ka na pero hindi kasi kita kilala eh. Kaya nga, ikaw na pobre ka, kilalanin mo kung sino ang kaharap mo. Uy, Mr. Villarica, ang aga mo naman yata. Pumasok ka muna. Magbihis lang ako. Ito nga pala si Jude, kasama namin dito sa bahay. Opo, senyorita, nagkakilala na kami. Jude, magbihis ka muna. Parang nabasa ka na yata sa pagdidilig ng mga halaman ah. Ayos lang yun naman, senyorita eh. Mas gusto ko nga na medyo mabasa ako habang nagdidilig ng mga halaman eh, pero mamaya eh magbihis na rin ako. Okay, ikaw ang bahala. So, tara na Anthony. Nauna nang pumasok itong si Camille habang ang dalawa naman ay parang naging masama pa ang kanilang titigan. Ikaw, matuto kang kumilatis ng tao kung sinong karap mo. Sa sunod, pwede ba? Huwag kang humarap sa kanya na manipis ang suot. Nakalalaki ka na ha? Huwag mong ipapayabang yung katawan mo sa akin. Isang pala ka lang. Sumunod na rin itong si Anthony papasok sa loob ng sala. Nako, mukhang hindi yata magandang ugali ng boyfriend ni Senyorita Camille. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi sila nababagay. Magdudusa lang itong si Camille sa kanya. Ano kaya ang balak na Jude? Mukhang alam niya na kung ano ang tunay na ugali ng lalaking boyfriend ni Camille. Pero ang totoo ay nagsimula pa lamang itong manliligaw sa dalaga. Kaya mga kaibigan,
huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite pa na kwento sa buhay pag-ibig ni Jude at Camille sa ating part 3.